pinagdadaanan. Ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin, since nakalaya na tayo, kagalingan. Naranasan nyo na po bang magkasakit? Naranasan nyo na pong masugatan? Naranasan nyo na po bang broken heart? Ang dami. Diba? Isa na rin po ako doon. Wala po ba si Ate? Ayan po, sinusuot ko lang ang aking armas. Hapon po na to sa ating pagpapatuloy. Punta po tayo sa susunod na lesson at ito po ay tungkol sa inner healing. Sa ating pong pagpapatuloy na to, ang pag-usapan po natin paano bang kagalingan ang hinahanap po natin. May kagalingan physical po kung minsan nasusugatan tayo, napakasakit po. At alam niyo po ba na kung sabi nga po nila, ang sugat ng pinakamatagal gumaling ay yung mga sugat daw po na palaging nababasa. Halimbawa sa paa, sa kamay. Pag nasugatan daw po kayo sa braso, kung minsan kinabukasan, natutuyo na yan eh. Pero kapag nasugatan po kayo sa paa, lalo na po palagi kayo nagsasapatos pag pumapasok sa school o sa trabaho, ang tagal po. Ako po, ang isa sa pinaka-ayaw kong sugat, alam niyo po kung ano, yung kapag pinedicure po ako ni Ate Ea, tapos nasobrahan po. Kinabukasan, ang kirot. Diba? Gusto mo magsapatos, nararamdaman mo yung pagitan ng kuko, masakit. Diba? Nasasaktan po tayo. Pero sa hapon po na to, ang layunin po natin ay upang akaya ng mga tao na kilalanin ang mga sugat sa kanilang mga puso. Ayan na po. At makatanggap ng kagalingan sa pamamagitan ng krus. Sapagkat ito pong encounter natin ito, ang gusto po natin may encounter talaga ang Panginoon. At ano po ba ang plano niya para sa ating buhay? Sabi nga po, ang espiritu ng tao ay maaaring magtiis sa karamdaman. Ngunit isang durog na espiritu na kayang tiisin. Sa English po, sabi dito, the human spirit can endure in sickness, but a crushed spirit who can bear. Matitiis daw po natin yung sugat, physical, pero kung minsan kapag yung puso natin, yung kalooban po natin ang nasusugatan, napakahirap po. Yung iba nga po sinasabi, pag matindi daw po yung pinagdadaanan natin, wala tayong ganang kumain. At yung iba naman daw po, hindi nabubusog. Sasabihin nila, parang pumapayat ka sis, parang pumapayat ka ba? Marami akong iniisip. Tapos tatanong, parang tumataba ka ngayon? Marami akong iniisip. Di po ba? Dalawa po yan. Ang pinakamalalim na sugat na maaaring maranasan ng isang tao ay yung nasa kaluluwa po. Sila ay halos palaging dulot ng mga taong malapit sa ating pamilya. Kadalasan po, ang nagbibigay sa atin ng pinakamatinding sakit, alam niyo po kung ano? Yung mga taong malalapit sa atin. Yung mga tao kung hindi natin masyadong, kumbaga, parang baliwala sa akin. Baliwala po kung anong gawin niya. Mag-comment sa Facebook, baliwala. Pero subukan niyo po, may trust na mas malapit sa inyo ang isang tao, may trust na mas mahal niyo ang isang tao, pag nasaktan po nila kayo, napakahirap po. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin at pagmahal, hindi para mahalin at makaranas ng pagdurusa. Amen po ba? Meron po ba sa inyo gusto makaranas ng pagdurusa palagi? Diba? Mas napakalalim ng mga sugat sa puso na kahit oras ay hindi makapagpapahilom. Although may nagsabi po, time heals wound. Pero kung minsan po, dekada na, hindi pa rin naghihilom. Sila ay madalas na napakalalim na nakaugat na ang mga tao sa hindi alam kung paano lumaya, lalo na dahil sa sanhi ng mga sugat, ay madalas na hindi man lang nakarehistro sa kanilang mga alaala. Isa pa pong bagay kung minsan, may pinagdadaanan po tayong mga hinanakit, sama ng loob sa ibang tao. Tapos yung taong naging dahilan po noon kung minsan hindi naman po nila alam na nasaktan pala tayo. Pero tayo po halos hindi na tayo makatulog araw-araw. Ngayon tingnan po natin, ang tao daw po ay kinokompose ng tatlong tawag po dito, kalikasan. Kaya, intindihin po natin ano po ba ang kalikasan ng tao. Ito po ang sinasabi na ang tao ay may spirit, may soul, and may body. Meron po ba sa inyo puro body lang, walang spirit? Lahat po tayo, tandaan po natin. At
Ano po ang iba-iba ng mga bagay po na to? Una po ang ating kalikasan, kaluluwa. Meron tayong kaluluwa, at ang kaluluwa po natin ay kung saan matatagpuan ang ating isip, ang ating emosyon o damdamin, at kalooban. Ano po ba yung isip? Ito po, kung ano po yung pumapasok sa isip natin. Nagpapaalam sa atin sa mundo sa paligid natin, pagtanggap at pagproseso ng lahat ng impormasyong nakikita natin sa ating mga pandama. Ito po, yung pakikinig nyo ngayon, yung nababasa nyo po, lahat po yan ay pumapasok sa ating isip. Ano naman po ang emosyon? Hindi po emosyonal. Ang emosyon ay ang ating personal na reaction sa lahat ng bagay sa ating paligid. Sila ang nagbibigay ng kulay sa buhay. Kapag ang ating mga damdamin ay apektado, ito ay maaaring maging sanhi ng pinakamatinding sakit. Ito po madalas kung minsan yung sinasabi nga nila ngayon na ang mga tao daw po ngayon, very emotional, lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon. Napakadali daw pong bumigay pagdating po sa pagsubok ng emosyonal. Madaling masaktan, madaling sumuko. Kaya po yung iba, hindi rin tumatagal sa trabaho dahil nga po pag napagalitan na ng kanilang supervisor, gusto ka agad mag-design na, tapos sasabihin sa magulang, Nay, nag-design na po ako, bakit? Feeling ko po ayaw sa akin ng amo ko, bakit? Inutusan po ko. Yung palang inuutos, part ng trabaho niya. But since very emotional, madali pong sumuko. At ang ating kalooban, ang nagpapasya ng ating mga aksyon at may huling salita. Halimbawa po, kapag ang isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos, ang mensahe ay unang dumadating sa kanilang isip. Yung nababasa natin, naririnig natin, kung saan ang impormasyon ay pinoproseso at pagkatapos ay ipapasa sa kanilang mga damdamin. Hindi naman po pwede mag-react tayo na hindi po ito pumasok sa ating damdamin. Kung saan ito ay natutugunan ng iba't ibang uri ng pagtugon. At ang huling desisyon, gayon pa man, ay ginagawa ayon sa kanilang kalooban. Hindi alintana kung ito po ay tama at mali. At mahalagang linawin na labis na iginagalang ng Diyos ang kalooban ng isang tao, yung tinatawag po nating free will. Hindi siya makikialam sa mga desisyon na kanilang gagawin. Sapagkat kung pakikialaman po ng Diyos ang free will natin, pwede po niyang sabihin, anak, kailangan nandito ka. Inuutosan kita. Pumunta ka dito. Wala pero. May ibang magulang po ganyan. Anak, gawin mo ito. Pag sinabi ng anak, bakit po? Dahil sinabi ko. Gawin niyo ito. Narinig niyo na po ba yun? O ginawa niyo na po ba sa inyong anak? Anak, magligpit ka doon. Bakit ngayon, Nay? Sinabi ko. Sumunod ka. Diba? Pero ang ating Panginoon pong Diyos, hindi po ganyan. Hinahayaan niya po tayo na sumunod at magdesisyon base sa ating free will. Hindi pa dahil nakipilitan lang po tayo. Hindi po tayo ginawa na parang robot o mga taong napilitan gumawa ng isang bagay. Ang kanyang kalooban ay isang kaharian ng mga taong malayang nagmamahal sa kanya at naglilingkod sa kanya ng pusa ng buong puso at buong lakas. Papayag po ba kayo halimbawa ang asawa niyo o ang anak ninyo at tinanong niyo, mahal mo ba ako? Nasasabi niya, opo, bakit mo ako mahal? Eh sabi niyo po eh. Diba? Yung magaya po ng tinuro ko nung nakaraan sa atin. Kapag kayo po ay nasa harap ng altar at ikakasal, tinatanggap mo ba ang babae o lalaking ito bilang iyong kabiyak? Sabi mo, opo. Bakit? Eh meron pong balay sa likod ko yung magulang. Ganun po ba sasabihin natin? Hindi po. Ang kailangan po pusang loob. Ngayon, ito po ang tanong. Ano po ang mga nagiging sanhi ng sugat sa puso? Maraming sugat ang maaaring magmula bago pa man tayo isilang. Sabi nga daw po ng mga pag-aaral, naririnig ng sanggol sa tiyan ang pinapakinggan ng ina at nararamdaman nila kapag ang nanay nila ay nai-stress. Sa mga nanay po dito, totoo po ba yun? Na kapag buntis daw po kayo at very stress kayo dahil sa inyong asawa, lalong-lalo na kung matigas ang ulo, apektado po yung batang nasa sinapupunan nyo. Mula sa sandaling ito ng pagliliyak, isang tao ay nagiging tulad ng extension ng kanilang mga magulang. Parehong katangian, pareho daw po ang katangian at prinsipyo. Lahat ng nararanasan ng magulang hanggang doon sa punto ng buhay, sa isang paraan
ay matutukoy ang mga damdamin ng kanilang anak. Isa pa po dito, ipinapasa ng mga magulang sa kanilang mga ina po ang mga sumpa, kagaya po ng sabi kanina ni Pastor Grace. Di po ba? Meron po tayo mga pinagdadaanan na sabi kasi yung lolo ko, yung nanay ko, ganito sila. Tapos sasabihin po ng ibang tao, siya na ng ugali ng lolo mo. Ganyan din katigas ng ulo. Diba? Para bang lahat na lang ng pangit, minamana nating Pilipino, pero pagdating sa maganda, nag-uunahan yung iba. Kita mo yung anak mo, ang galing sa school, mana sa akin yan. Diba? Sasabihin ng nanay, sa akin nagmana eh. Kung sa'yo nagmana, naku. Diba? Ang bawat karanasang ating nararanasan ay naka-impact sa utak. Sabi nga daw po nila, it takes 21 days to build a habit and 90 days to build a lifestyle. Ano pong ibig sabihin nito? Kung meron daw po kayong isang bagay na gusto ninyong maging habit o matutunan, all you need to do is focus on it for 21 days. Halimbawa, gusto nating baguhin yung gawin natin. Meron tayong kagaya na kanina, yung napag-usapan, may mga bisyo pa rin tayo sa katawan. May mga ugali tayo na gusto nating alisin. Maglaan lang daw po tayo ng 21 days. Practicein natin ang ating emosyon, practicein natin ang ating sarili. Sabihin natin, simula sa araw na ito, magda-diet na ako. 21 days and it will become a habit. 90 days, it will become a lifestyle. Kaya po, hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos na napaka-imposible. Sinasabi natin, Lord, marami pa rin bagay na gusto ko, sana mabago. Sabi natin, Lord, 21 days lang. Magugulat ka. Problema po ba tayo sa ating devotional, sa ating prayer time with the Lord? 21 days. Sabihin mo lang sa sarili mo, every night, by 8 o'clock in the evening, ibababa ko ang cellphone, magbabasa ako kahit isang chapter. By 21 days, magugulat po kayo, hinahanap-hanap nyo na. Yung ganung oras, nagbabasa kayo. And that is a psychological process po. Kung gusto natin matuto, paano ba ako mag-build ng mga bagay kung saan higit kong madedevelop ang aking spiritual life. Sa tuwing iniisip natin o kumikilos, ang maliliit na saltok po ng kuryente, dumadaan, bumubuo ng landas sa ating utak. Based on study po ito, na talagang every time na meron po tayong pinaglalaanan, ang utak po natin gumagawa ng mga neuroconnections, gumagawa siya ng bagong daan para doon. At nagiging impulses na po ito hanggang nagugulan na lang po tayo para bang automatic na. Yung pagbabasa natin ng Bible, nagiging automatic na. Yung pagpe-pray natin, nagiging automatic na. At ganun din po, maging sa negatibong bagay. Kapag araw-araw iniisip natin yung mga tao na kasakit sa atin, every night, every day, meron lang tayong marinig, may mapanood, iyon na yung babalik. Bakit? Ang gagawin po ng utak natin, pilit na i-connect doon yung pangit nating emosyon. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay gumagawa ng mga bagong landas. Mas marami ang isang karanasan ay paulit-ulit, mas nagiging marka ang landas nito sa buhay natin. Bilang resulta, kung ang isang tao ay may childhood trauma, hindi pinapahalagan, tinatanggihan, yung tinatawag po na rejected, yung iba inabuso o minatrato sa kanilang pagkabata, kapag sila ay naging matanda na po at lumaki, at may sapat na gulang, isinasali nila ang kanilang naranasan sa mga kaisipan, pagkondena at pagkatalo, na kinukumbinsi ang kanilang sarili na nagmula ang gayong mga kaisipan sa Diyos. Dumarating po na ako minsan, sinasabi natin, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit niya hinayaan ito? Bakit niya pinayagan na maranasan ko ito? Gayon pa man, ang Diyos ay laging lumalapit sa atin na may mga kaisipang humahantong sa ating pagtungo sa taos puso at pusang loob na pagsisisi nang hindi tayo hinahatulan. Napakabigat po kasi kapag nagkaroon tayo ng mga trauma. Meron po ba sa atin? May mga naranasang trauma mula pa nung bata po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon, paano ko ba ma-overcome to? Kuya Mel, may mga bagay sa akin na kahit hindi ko man sinasadya, biglang papasok. Kung minsan niya, ang saya-saya. Sa church ako, kakwentuhan ko, mga kapatid na nagtatawanan kami. Bigla na lang, biglang nagpaalala nito at mawawala na yung mood ko, mawawala na yung joy sa puso ko. Ano ang nangyayari dito?
Ang mga sugat ay bukas na pinto kung saan pumapasok si Satanas. Ito po ang dahilan upang makuha ang kontrol sa mga tao. Kaya nga po nangyayari kung minsan ang sasaya ng usapan, ang sasaya ng kwentuhan. Bigla lang may pumasok sa isip mo at parang wala ka na sa mood. Bakit? Kasi ito po mga hidden nasugat natin, itong mga sugat sa puso natin na hindi pa po natin na i-reveal, hindi pa po natin na isusuko, iyan po ang ginagamit ng kaaway na lagusan upang pumasok po sa ating isip, sa ating puso, at tayo po ay guluhin. Ang mga sugat ay bukas na pinto kung saan pumapasok si Satanas. Upang makuha ng kontrol ng tao, ang kaaway ay nagpapakilala sa mga tao ng marurumi at masasamang espiritu. Takot, kawalan ng kapanatagan, damdamin ng kababaan, pagdududa, hinanakit, pagkagumon, depresyon, at iba pa po. Sa pamamagitan ng pait at sakit ng mga nakaraang karanasan, ang diskarte ng diablo ay pumunta nang hindi napapansin. Ang nangyayari po kasi dyan, akala natin, bakit ba hindi ko mapigilan ng pag-iisip ng negative na ito? Ang hindi po natin alam, it is part of our spiritual battle. Lalo-lalo na po sa mga kagaya ninyo na gusto pong sumunod, sa mga gusto pong maging leader, sa mga gusto pong magpagamit sa church, magpagamit sa Panginoon. Ano po ang ginagawa ng kaaway? Ipapaalala yung mga past hurt, past mistake, past na sugat sa ating emosyon, sa ating isipan para sabihin sa'yo, hindi ka pa makaka-recover niyan. Hindi ka pwedeng gamitin. Basag ka pa, sira ka pa. Marami pang bagay na hindi buo sa iyo. Gayon pa man, nawala niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kapag siya ay pinapahayag. Ito po ang maganda dito. Ang isa po sa solusyon, ipahayag daw po natin. May trust na kinikintin po natin ang hinanakit. Ang negative na emosyon sa puso natin, lalo po itong lumalaki. Kaya nga po mahalaga na meron tayong mga kapatid, kaibigan, o kapamilya na maluwag po natin na i-share. Napakahalaga po. Nung minsan po na nagkaroon kami ng gawain ng mga tatay sa bahay, isa po yan sa napag-usapan namin. Kasi nga po, based on survey, bakit daw po karaniwan, ito po buong mundo hindi lang sa Pilipinas, nakaraniwan daw po sa buhay pamilya, ang unang nawawala lalaki. Unang namamatay po, lalaki. Na-discover daw po nila kasi, ang lalaki, hindi nag-express emotionally. At hindi po alam ng may bahay, hindi alam ng kanilang asawa, hindi alam ng kanilang mga anak, na sa trabaho po ang tindi na ng pinagdadaanan ng inyong kabiyak. Na ang tatay po ang tindi na ng pinagdadaanan. Iba po ang trato ng mga amo sa lalaki kapag nagkamali. Kung minsan, ako po naranasan ko nung nasa abroad ako, minumura ko. Sinasabi na lahat ng pangit sa Pilipino. But still, you have to endure it. Pag tumawag ang pamilya mo, sasabihin, Dad, kumusta ka dyan? Sabi ko, okay naman. Okay naman, okay. Pero hindi nila alam araw-araw minumura ka. Hindi pa po kasama doon na yung mga kasamahan mo, ginagawa ka ng masama, dinadaya ka. Bakit po nangyayari yun? Dahil nga po sa aming mga lalaki, parang inisip nila, okay lang siguro niya, lalaki ang kaya niyan. Pero ang hindi po alam ng aming mga asawa, ng aming mga anak, naiipon po sa amin yun. Pero hindi po namin in-express dahil kailangan po namin ipakita sa inyo na kapag kami ang nanghina, paano na ang pamilya. So we have to endure it. Ano po ba ang reaksyon? Ito po ay ang pagtanggi. Sino po sa inyo nakaranasan ng rejection? Hindi po yung binasted kundi rejection po sa ibang bagay. Paano po? Halimbawa, gustong-gusto mo itong isang bagay na ito na ibigay sa mahal mo, sa asawa mo. At sinabi mo, wala akong munong pambili ngayon Meron kang ginawa ngayon. Nag-drawing ka, gumawa ka ng card. O ano man bagay na ginawa mo, namulot ka ng bulaklak sa kapitbahay. Tapos pag-abot mo, itinapon lang. Hindi po ba napakasakit? Paano kung mahal na mahal mo ang isang tao at sa kabila ng lahat ng effort, para bang hindi ka nag-exist? Parang hindi ka buhay. How much more kapag ikaw ay isang anak at ang mismong magulang mo parang hindi ka kilala. Napapasok ka sa bahay, ikaw bahala sa sarili mo. Aalis sila na parang hindi ka nakikita.
Napakabigat po nun. Ang rejection po, ang pagtanggi o rejection ay ang kawalan ng pagtanggap. Nangangahulugan ito na hindi ka tinanggap. Pagiging sumasalamat sa iyong sinasabi, iminungkahi o inaalok, hindi nababagay o nakakahanap ng lugar sa isang grupo. Ito po ang isa sa dahilan ng wounds, ng sugat sa ating puso ay ang rejection, na nagmumula sa kawalan ng pagmamahal. Kapag ang isang bata ay pinanganak, ang kanyang mga magulang ay dapat naroon upang kunan ang kulang sa kanilang buhay, pagmamahal at affection. Ang ilang grupo sa mga okultismo, ito po, totoong nangyayari po ito. Yung mga occult po, mga satanista, yung ibang bagay, kumukuha po sila ng mga sanggol. Yung iba nga po, ina-adapt nila ito, inaampon. Tapos ano pong gagawin nila? Torturing nila psychologically and emotionally. Ipagkakait po dito yung karanasan na mahalin, na magkaroon ng respeto. Bakit po? Paglaki po ng bata na ito, rebellious po ito, galit, violente, hindi sumusunod sa kahit anong authority. Dahil yun po yung ginagawa nilang mold sa bata para po magamit nila, ma-influensyahan nila para po sa mga maling gawain mga pod nito. Meron po akong napanood na isang interview tungkol po sa dating satanista na babae. At siya po isang witch leader ng satanista na naging Christian. At kinuwento po niya kung gaano po ka-powerful ang prayer po ng magulang. Sinabi po niya na madalas daw po pag inuutusan sila ni Satanas para pumunta sa mga school. Take note po, sa school sila pumupunta. Yan po ang paborito ng puntahan sa mga kabataan. Para influensya po ang mga kabataan. Hindi po nila alam na yung paglapit nila, yung simple pakikipag-usap nila sa mga kabataan, sa mga anak natin. Nagtatanim na po sila ng sumpa, nagtatanim na sila ng mga negative spirit dito. Pero na-discover po nila na kapag ang isang bata, ang magulang ay Kristiyano, hindi po nila malapitan. Parang may protection ito. At sinabi nga nung bago daw po siyang miyembro, sabi niya, bakit hindi natin lapitan yung mga bata na yan? Ang sabi daw po ng leader nilang satanista, huwag yung mga yan. Christian ang mga parents niyan at araw-araw nilang pinagpeprayan. Pag lumapit tayo dyan, lagot tayo. So napakahalaga po tayo bilang magulang. Kahit kapatid, para sa ating mga kapatid, sa ating magulang, araw-araw daw po, we have to pray for protection them. Dahil mismong satanista na po, dating satanista, nagsabi sa kanya, hindi namin magawang lapitan ng mga bata na ito. No matter what we do, we have no authority over them. Sapagkat mayroon daw pong parang bubble protection. At sinasabi din daw po ng mga leader nilang devil na off limits yung mga yan. Hindi natin pwedeng gawin yan. They are marked. May marka daw po. Gusto niyo po ba yun? Na ang buhay natin ay mamarkahan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Isa nga pong palakpak para sa dugo ng ating Panginoon. Pang-apat po, mga pagbabago na kailangan para po sa ating restoration. Gusto po ba natin ma-restore tayo? Gusto po ba natin gumaling sa mga bagay na nabasag dahil sa ating nakaraan? Batid natin ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay nagiging lalong malayo sa lipunan ngayon. Amen po ba? Nagdudulot lamang ito ng sakit, sama ng loob at paghihimagsik sa puso ng mga bata. Maraming magulang ang nag-iisip na ang tanging obligasyon nila ay tustusan ng pangangailangan ng kanilang mga anak financially. Bigyan sila ng barong, bilhin ng kanilang pangangailangan, at ipinagkakait nila sa kanilang mga anak ang higit na kailangan nito. Ang pagmamahal at ang pangangalaga na nagbibigay sa kanila ng seguridad upang harapin ang anumang kahirapan na maaaring dumating sa kanilang buhay. Bukod pa rito, karamihan sa kababaihan na nakakaranas ng mga presyo at kabiguan sa kanilang pag-aasawa at naibubunto sa kanilang mga anak. Ito na po kung minsan na nangyayari. Galit sa asawa, anak ang magsasuffer. Tama po ba? Umuwi si mister, hindi nagustuhan ni Mrs. ang amoy. Alam na ni Mrs. kung saan galing. Hindi naman niya ngayon direktang palabanan si mister dahil mag-aaway sila.
lumapit si Bunso. Si Bunso ngayon ang napagtunan. Ang nangyayari po, nagkaroon ng negative implication sa nanay at higit po sa lahat nagkaroon ng negative implication sa anak. Ito po ay nagre-resulta ng higit na pahirap sa mga anak. Mahalagang subukan ng mga magulang na lumikha ng mga tulay ng komunikasyon. Isang bagay din daw po ito na mahina ang mga Pilipino pagdating sa communication. Hindi daw po tayo expressive maging sa ating asawa, sa ating anak kuminsan. Sino po sa inyo na may asawa na araw-araw nag-I love you pa rin sa inyong asawa? Very good po. Sino po sa inyo na nag-I love you pa rin sa kanilang mga anak? Nung baby pa po yung anak ko, nung mga 3 years old, 4 years old, tuwing aalis po kami, mag-goodbye kiss pa yan, mag-I love you, yayakap. Ngayon po mga nagbibinata na, sasabihin namin, oh, I love you. I love you. Anong ginagawa namin kung minsan, ipaparinig namin sa kaklase. Sabi namin, anak, I love you. Oo na. Tapos, ngingiti-ngiti ang mga kaklase. Sa mga magulang po dito, subukan nyo, lalo na kapag binatag dalaga ng mga anak ninyo, i-champo nyo po na kasama ang mga kaklase. At sabihin nyo, gusto ko marinig ang sagot mo, hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi mo sinasabing, I love you to daddy, I love you to mommy. Kaya po kung paano pawisan ng malamig ang mga binatag dalaga ninyo. Pero kailangan po, kasi po, sa ibang bansa nga po very expressive sila. Sa atin po, para bang, bakit, hindi ka na goodbye kiss sa di mo bang, alam na niya yun? Sabi niya, sa tanda ba naman namin ito, hindi pa niya alam na mahal ko siya. Mahal, mga babae po, hindi ba masarap na naririnig? Buti na lang, wala si Ate Iyang, lagot na naman. Sabi nga po dito, mahalagang subukan ng mga magulang na lumikha ng mga tulay ng komunikasyon sa kanilang mga anak. Gayon din ang pagpapatibay ng mga ugnayan ng pagkakaibigan sa kanila. Yan po. Ngayon, kailangan natin isa-isip ang mga sumusunod na bagay upang maihatid ng Panginoon ang kompletong restoration sa bawat sugatang puso. Una po, tukuyin ang posibleng dahilan ng rejection. Alamin po natin, saan ba ako nakaranas? Bata ba ako? Binata ba ako? Nung nakapangasawa ko ba ang kabiyak ko? Kailangan natin ang banal na espiritu upang ipahayag ang mga bagay na hindi alam. O hindi natin naisip na may kaugnayan upang makatukoy natin ang ugat ng rejection. Bigyan ko lang po kayo ng isang patutunan po. Nung nasa abroad po ako, isa po sa prayer ko, pinatuto ko po dati doon sa gawain sa Kalibayan. Isa po sa prayer ko, Lord, kung dadalhin mo ako sa company na to, sana meron akong ma-meet kahit isang Kristiyano na pwede kong makasyaran. At biniyayaan naman po ako ng Panginoon na meron akong nakagrupo ng mga Kristiyano. And doon ko po naranasan po na mag-lead ng Bible study. At habang nag-lead po ako ng Bible study, syempre po, sabi ko, Lord, salamat, binigyan mo akong mag-lead sa Bible study. Hindi ko po alam na yung manager ko, Pilipino din po to, mainit na mainit ang dugo sa akin. Sabi nga niya, ikaw, napakabago mo lang dito sa company. Pero masyado ka ng pasikat. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ma'am, bakit po? Sabi niya, akala mo kung sino ka. Bago ka pa lang sa kumpanya, papastor-pastor ka na dyan, palit-lit ka na ng paimin-imin na kayo dyan. Alam niyo po kung anong ginawa niya sa akin? Gumawa po siya ng kakaibang schedule na para sa akin lang, para pahirapan ako. Normally po ang trabaho namin, dire-diretso yan, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang ginawa po niya sa schedule ko, ako lang po ilan kaming Pilipino doon. Papasok ako ng umaga, 2 oras, puputulin niya ang schedule ko, babalik ako ng kwarto. Papasok ako ng tanghali, puputulin uli niya. Papasok ako ng hapon, puputulin niya. Papasok ako ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11. Doon pa lang ako magpapahinga. Babalik uli ako ng alas 7 ng umaga. Lahat ng kasama ko, isang straight na trabaho, mahabang tulog. Ako putol-putol. Nung dumating yun sa punto na sabi ng kasama ko, Brad, medyo magpalamig ka muna, may nandugo sa iyo ni madam. Sabi ko, bakit pa? Hindi nga rin namin maintindihan. Lahat po kami every month nagro-rotation, bukod tanging ako hindi niya niro-rotate. At alam niyo po kung anong nilagay niya sa akin.
Ginawa niya akong tagalinis ng mga toilet ng mga kasamahan kong crew. Hindi ng pasahero, hindi ng mga opisyal. Yung mismong kasamahan ko, sabi niya, ikaw maglilinis ng mga ginagamit nila. Sabi ko, ma'am, bakit po ako? Yan ang gusto ko eh. Diyan ka, sabi niya ganyan. Yan ang susundin mo. Habang naglilid po ako ng Bible study, sabi ko, Lord, bakit po ganito? Sumusunod ako sa inyo. At nag-uumpisa na po ako doon magtanong. Sabi ko, Lord, talaga bang kalooban mo dito? O bakit mo hinahayang masaktan ako ng dito? Nag-pray ako na nag-pray, sinabi ko sa mga kapatiran sa trabaho, pag-pray ng mga kamudan, hindi na ako tatagal, sabi ko. Pero hindi po ako makauwi dahil kailangan ko yung trabaho, kailangan ko mag-provide. At nung dumating po yung time na meron akong dating isang supervisor, sinabi niya, kukunin kita, ililipat kita ng pwesto, sabi niya. Pagkabalik ko dito, ika sa company, kukunin kita, sabi niya ganyan. Dahil sabi niya ganyan, alam ko ang ginagawa sa iyo ni Madam, bubulukin ka niya dito. Hindi ka mapopromote, walang mangyayari sa iyo. So inasahan ko po yung sabi ko, Lord, sana. Hindi ko po alam, ilang buwan na pala siyang kinokontak ng dati kong supervisor para kunin ako. Meron lang po nakakita doon sa computer ng opisina at sinabi niya, Brad, matagal ka nang nire-request ni Sir, kunin ka sa kabilang department sa kanilang pwesto. Pumunta po ako ngayon sa office, sabi ko, ma'am, matagal na pala akong ni-request para lumipat, bakit hindi niyo po ako pinapayagan? Alam niyo po ang sagot sa akin ng manager na to, para ano? Para guminhawa ka? Para ma-promote ka? Sabi niya, hindi. Dito ka lang sa akin, gusto ko, araw-araw kitang nakikita, araw-araw kang nahihirapan. Yung sabi ko, bakit ganito? Naglilid ako, sumusunod ako sa iyo, tapos itong tao na to, ang gusto niya, mahirapan ako. At doon po yung galit. Tapos every Sunday, maglilid ako sa mga kapatiran. Sasabihin ko sa kanila, napakabuti ng Diyos. Praise the Lord. Pero hindi nila alam sa kabila ng gustong-gusto ko na umuwi. Nangyayari po yan. Mentras na sumusunod tayo, para mapakiramdam natin, ang Diyos tumalikod. Paano po natin na-overcome? Paano ko po na-overcome? Una po, sabi nga po dito, tukuyin ang posibleng dahilan ng rejection. Saan ba ito nag-umpisa? Tinanong ko siya, Madam, bakit magalit na galit ka? Sabi niya, hindi ako galit na galit sa iyo lang. Galit na galit ako sa mga kagaya mo. Ano pong kagaya natin? Mga Christian, mga born again. Sabi niya, hindi ko kayo matiis. Hindi ko masikmura na naririnig kayo nagpe-praise the Lord. Tinanong ko siya, at doon ko napatunayan, higit ang sugat sa kanyang puso kaysa sa sugat na ibinibigay niya sa akin. Kung minsan po kailangan lang natin alamin. Kung minsan nagiging emotional tayo, sinasabi natin, Lord, bakit ako nang pag-iinitan? Hindi natin nakikita, kaya pala pinaparanas ni Lord para makita natin na mas kailangan niya kasi ang restoration. Alamin po natin, tayo po ba nakaranas na mismong magulang natin, mismong mahal natin sa buhay? Nireject tayo, sinaktan tayo. Alamin po natin, kailangan natin ng banal na espiritu upang tukuyin po. Kung tayo lang po magiging emotional tayo. Hindi naman po isa o dalawang beses na inisip ko sa barko na pumalun. Sa iyo na po. Isipin niyo po, ang tinirmahan ko, maglilinis ako, magseserve ako sa mga pasahero. Pero ano pong ginawa sa akin? Yung mga mismong kasamahan ko nagtatrabaho, sila ang ipaglilinis ko. Yung dinudumihan nila, yung iniihian nila, pinapaliguan nila, yun pang pinapalinis sa akin. Samantalang dapat kanya-kanya kami ng linis. At hindi siya papayag na dire-diretso ang trabaho ko. Ang gusto niya, magtrabaho ko ng 2 oras, tumigil ka, trabaho ko 2 oras, yung tulog ko po hindi kompleto. Papatapusin niya ako 11, 11:30 ng gabi, pero bago mag-alas 7, gusto niya nandun na ako sa opisina. Mag-uumpisa na ako. 2 taon po, tiniis ko yun. Pero hindi po ako sumuko. Nagpatuloy pa rin po ako. Nagpatuloy pa rin po akong magpagaling sa Panginoon. Marami pong tumanggap. Hanggang dumating po yung point na mismo yung kapitan ng barko, akala nagbubuo ako ng union. Sabi niya, ano yung binubuo? Hindi ba illegal yan? Union, sinabi ko sa kanya, no. Sabi ko, nagtuturo kami, pinag-aaralan namin. At sinabi niya ganyan, anong ginagamit mo? Sabi ko, yung kantin po, yun ang ginagamit ko. Sabi niya, sige, from now on, anytime pwede mong gamitin mo.
Sabi ko, okay lang po ba, magdala kami ng gitara. Pinayagan pa niya kami na gamitin yung practice area ng orchestra ng barko. Kumpleto. Keyboard, drums, gitara, speaker. Lalo pong nagalit. Yung manager ko na yun. Akalain ko ako. Lalo pong nagalit. Kaya nga po, ang mahalaga dito, tukuyin natin saan ba ito nag-umpisa. Pangalawa, harapin po natin ang nakaraan. Akala ko ako lang po may dapat tukuyin. Akala ko ako lang po may dapat harapin sa nakaraan. Ito po palang manager na ito, higit ang kanyang pinagdadaanan. Sa tulong po ni Jesus, maaari natin harapin ang anumang nakaka-apekto sa atin noon. Alam natin na ang kanyang pag-ibig ang gamot sa bawat sugat. Hindi dapat iwasan ang nakaraan, kundi harapin para ito ay mapagtagumpayan. Huwag ilalagay ang dumi sa ilalim ng upuan o carpet. Sino po sa inyo ang inutusan na magwalis at wala pong hawak na daspan? Tanungin niyo po ang anak niyo kapag nagwawalis at walang hawak na daspan, saan mo ilalagay? Pero yung isang anak ko nga po nung inutusan namin magwalis, sabi ko, anong gagawin mo dyan sa winawalis mo? Pinagtyaga ang pulutin, huwag lang kumuha ng daspan. Eh paano po yung maliliit? Binuksan ang pinto, tinaboy doon. Hindi po ganun sa ating emosyonal na problema, hindi po ganun sa ating sugat. Hindi natin pwedeng sabihin, okay na to. Okay na ako, Brad. Pag tinanong ka ng pastor, kumusta ka ng kapatid? Okay lang po, pastor. Pero pagtalikod ng pastor, pagtalikod ng kapatid, ang lalim ng niya. Diba? Kailangan po natin itong harapin. Mentras po kasi na ito, ay itinatabi lang natin, isinusok-sok lang natin, pinapailalim sa punda ng unan, hindi po mawawala ito. At higit po sa lahat, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang rejection ay nagbubunga ng maraming voids. Ano po yung void? Yung kulang. Kailangan nating maunawa na ang tanging may kakayahan po na ng kawalan na ito ay ang Panginoong Yesus lamang. Hindi po natin pwedeng supilin ang emptiness ng kahit na anong bagay. Ang tanging bagay lamang po para matugunan ang problema about emptiness is by feeling it. Kahit po anong gawin ninyo, kapag po bakante yan, walang laman, kahit inisin nyo yan, kahit anong gawin nyo, wala pa rin naman yan. Ang dapat nyo lang gawin po na, maging kayo po, hindi nyo kaya gawin yun. Ang tanging makapagpupuno lamang po dyan, sa kulang, sa sugat, sa butas, sa bakante, sa puso po natin. Kaya Panginoon, sasabihin natin, Kuya Mel, hindi ko naranasang minahal ako ng magulang ko. Meron tayong Ama, ang Diyos Ama. Hindi ko naranasang tinanggap ako. Hindi ka pa lumalapit, tanggap ka na ng Panginoon. Amen. Hindi ko naranasan na may magmalasakit sa akin. Pinanood natin kanina ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus. At tatanong kayo, hindi pa ba sa akin? Kulang pa ba? Sabi natin, Kuya Mel, marami pa rin kulang sa buhay ko. Paano kapag sinabi sa inyo ng Panginoong Yesus ngayon, am I not enough? Paano kapag ang tanong sa atin ng Panginoong Yesus, kulang pa ba ako, anak? Marami kang hinahanap, marami kang kinukumpara, kulang pa ba ako? Hindi ba pwedeng tayong dalawa lang sapat lang sa ngayon? At kapag napunan na kita, pupunuan kita ng sobra. Liksiksik, liglig, umaapaw na pagmamahal, umaapaw na pagpapala na biyaya na ang wala kang ibang pwedeng gawin kundi sabihin, kapatid, dali ka dito. Ang daming pagmamahal ng Panginoon sa akin, ibibigay ko rin sa iyo. Ipaparanas ko rin sa iyo. Na yung napupuno sa akin, yung umaapaw sa akin, ibibigay ko sa iyo. At nang mapunan ka rin ng mapunan at ang lahat tayo umaapaw at sasabihin natin, Lord, kulang ang Christ-centered. Kulang ang lugar na ito. Kailangan namin lumabas. Kailangan namin pumunta doon. Mag-abroad ako. Pupunta ako kahit saan. Ipapahayag ko ang kabutihan ng Panginoon. Sapagkat kulang ang puso ko. Nag-uumapaw na. Yan lamang po ang solusyon para mapunan ang sugat sa puso po natin. Sapagkat ang Panginoon din po ay tinanggihan. Kung iniisip po natin, hindi Brad, hindi mo na yung tindihan eh. Hindi mo naranasan. Maaaring may mga pangyayari sa buhay mo na hindi ko naranasan. O naranasan ko na hindi yung naranasan. Pero naranasan ng Panginoong Yesus. Sapagkat siya ay tinanggihan.
dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Si Jesus ay nagdusa ng iba't ibang uri ng pagtanggi sa buhay niya. Ilang pong halimbawa dito, tinanggihan siya bago pa man siya isinilang. Yung palang Mirpa na hinanap siya ng 3 wise man, nag-threaten na ang hari. Naggusto na siya ipapatay. Kaya nga kailangan gawin ko, ano pong sabi sa Biblia, kailangan nilang mga ibang bayan. Una po, yung kay Joseph din, di ba? Iniisip ni Joseph, sino ba ako? Bakit kailangan ko managutan to? Paano kung maipit ako? Nangyari na po ba sa inyo yun? Naggustuhin nyo man tumulong, ang iniisip nyo, baka kapag tumulong ako dito, ako pa yung masama. Ako pa yung maipit. Pero kung minsan po, hindi natin alam, yun ang kailangan ng tulong na yung dipit na siya. At ang kailangan na niya isang tao. Naranasan po ng Panginoon yan. Nung siya po ay tinanggihan pagkatapos ng kanyang kapanganakan, yan niya po. Dahil naketreten, ang Israel naketreten ng hari. So kailangan nila ngayon umalis papuntang Ehipto at itago siya. Pangatlo po, tinanggihan siya ng mga Hudyo, mga pinuno ng reliyon, mga politiko, mga tao na lahat tinanggihan siya sa kanyang pagpublikong buhay. Sabi niya, tinanggihan din po siya ng kanyang mga followers, ng kanyang mga disipulo. Even Peter, di ba tinanggihan siya? Pinagkanulo siya. Isa po sa gusto kong i-share sa inyo yung sinabi po sa John 6:35. Nung sinabi na po ni Jesus, I am the bread of life. Nung in-explain na po niya bakit, sa pagsabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain sa akin na hindi na magugutom. Hindi po naintindihan ng ibang listener niya, ng ibang follower niya. Ano po ang sinabi po dito? From that time, many of his followers back down. Hindi na po naisip nila na napakabigat ng sinasabi ng guro na to. Tumalikod po itong mga to. Ilan po sa atin ang nakaranas? Dahil hindi po natin maintindihan ang pagkilos ng Panginoon. Sinabi natin, Lord, hindi na lang muna ako dadalo. Hindi natin maintindihan yung ginagawa niya sa buhay natin, sasabihin natin, ayoko na. Even some of his disciples, nung nakita na siya na pinapersecute na hinuli na, ayaw na nila. Ayaw ko nang madamay dito. So maging ang Panginoon po nakaranas ng rejection. Tinanggihan siya ng nanakaw. Anong sabi ng isang magnanakaw? Kung ikaw ay tunay na Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Para bang sa Kanya, maniniwala ako sa iyo kapag nakita ko na yung himala. Maniniwala ako sa iyo, Lord. A-attend ako sa Christ-centered, sige. Pero but first, gawin mo muna ito. Ayusin mo muna itong problema ko, then makikinig ako sa iyo. At higit po sa lahat, tinanggihan siya ng malangit na Ama. Nung nasa Kanya na po ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga po nasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diba? Let me just emphasize, brothers and sisters, yung kanina pong pinanood natin doon sa Passion of Christ. Yung in-explain po nila Pastor Roldo, kung gaano po katindi ang impact niyan. At kung paano po dapat nating maintindihan, kung gaano katindi ang paghihirap. Yung tinatanong po niya kanina, yung tinatawag na hematohydrosis. Yung condition po ng katawan na kung saan, sa sobrang stress po natin, lumalabas sa pores ng katawan natin yung dugo, kasama ng pawis. Ang isa pong condition na yan, kapag nangyari po yun, ang balat ninyo parang may nana. So ibig pong sabihin, konting pitik lang yan makirot. Kaya nga po may mga tao kung minsan, hawakan mo lang sa braso, hindi mo man hinatak, nagpapasa. Kaya kung minsan kapag may katabi po kayo na palaging may pasa, tanongin po siya, may pinagdadaanan ka ba? Baka po hindi ninyo alam, madalas siya nag-iisip. At yung balat po niya, nagiging masyado ng sensitive. Yung iba po hindi lumalabas sa dugo, pero yung iba, nagkakaroon po ng sollenness. Nagkakaroon ng pasa-pasa, nagkakaroon ng sugat na hindi malaman, bakit palaging may sugat. At sa kondisyon po ng Panginoon na yun, na meron siyang hematohydrosis, isipin niyo po, para kang may nana, bigla kang sasampalin. Para kang may nana sa katawan, hahagupitin ka. At yung krus po na pinapasan ng ating Panginoon, hindi po siya kagaya ng krus na ito. Tingnan niyo po itong krus na ito. Napakakinis. Nung pinapasan po ng ating Panginoon ng krus,
Hindi po siya kinatama. Pinutol siya ng mga punong kahoy at ginawang cross. Yung mga sugat niya sa likod, habang nakapako siya, gumagasgas sa salubso. Paano po nangyayari yun? Based po sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Kaya po may tungtungan ng krus. Sapagkat ang crucifixion po is not death penalty instantly. Crucifixion is death penalty with torture. Ang ibig po nilang sabihin, gusto nilang pahabain hanggat paraari ang buhay nang nakapako sa cross para maging halimbawa at para lalo silang mag-suffer. The condition of the one in the crucifix. Kaya po sila nakatungtong, makakapagsalita lamang po ang Panginoon kung titingkayad siya doon sa tungtungan na yun. Makaka-exhale siya. Kasi kapag nakababa po ang katawan niya, pwede po siyang mag-inhale, pero hindi niya mailalabas yun dahil congested ang kanyang baga. So ano pong mangyayari? Kung hindi niya ilalabas yan, masusuffocate siya sa sarili niyang hininga. So anong gagawin ng Panginoon? Titingkayad bago niya sabihin, Diyos ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Then babalik siya dito. At kada tingkayad po niya dyan, yung sugat niya sa likod, gumagasgas sa krus. Isipin niyo po yung sacrifice na yun. Masabi lang ang mga bagay na importante ang sasabihin niya bago siya maligod ng hininga. Nagtiis na siya habang pinapasa ng krus, habang hinahagupit, habang nakapako, nadadagdagan pa po ang pagtitiis niya. Kaya tanong po doon, pinanggihan ka, na-reject ka, how much more ang sinapper ng ating Panginoon para po sa atin? Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi man po ito, basta sinabi lang niya, he is quoting from Psalm 22. Gayunpaman, ikaw ay banal. Napakalaga po ng konseptong ito pagdating sa panloob na pagkagalingan. Kailangan po nating maunawa na kahit na ang lahat ay tumalikod na sa atin, ang Diyos ay may tamang tugon. Siya lamang po ang tamang tugon. Sa iyo nagtiwala ang aming mga ninuno. Sila ay nagtiwala at iniligtas mo. Pang-anim po, ipinanganak tayo na may layunin. Naniniwala po ba kayo na kayo po ay may layunin, kaya po kayo nandito? Na may layunin ng Panginoon. Bakit nandito po kayo sa inyong harapan? Marami po kayong pwedeng gawin. Pwede nyo nga pong sabihin, next encounter na lang ako, Pastor. Bakit po ngayon? Isa pa pong ipapakita ko sa inyo kung gano'n po kahalaga ang layunin po na ito sa buhay ng ating Panginoon. Habang nakapako po siya, imagine niyo po, nakapako ang ating Panginoong Jesucristo. Madalas po kasi nakikita lang natin sa krus. Ayan, Panginoon, namatay siya, naniniwala. Habang nakapako po ang Panginoong Jesus, yung immediate strike force ng mga anghel, sa tingin nyo anong nararamdaman nila? Sila Michael, sila Gabriel. Yung 72,000 angels na sinabi ng Panginoon sa Bible na kung aking nanaisin, kaya kong magpababa ng 6 na legion, and 1 legion is 6,000, ay 12 legions times 12, 72,000. Initial force pa lang po yun, hindi pa yun yung total ng mga anghel. Habang nasa langit sila, nakikita nakapako ang Panginoon na nagmamahal sa ating Diyos, na nagmamahal sa ating Panginoon. O maging kung tayo po ngayon, nakikita natin yon na Kristiyano na tayo, hindi po pa tayo nang gigigil. Habang nakapako ang Panginoon, at kinukutya siya ng mga Hudyo, kinukutya siya ng mga tao, hindi po ba nang gigigil yung anghel at sinakatingin si Diyos at sinabi, isang senyas nyo lang, bababa kami, idilitas namin ng Panginoon sa Kristo. Isipin niyo po kung kayo yun. Nanggigigil kayo, hindi dapat nangyayari sa Panginoon sa Kristo to. Pigil na pigil kayo, nakatingin kayo sa Diyos at sinasabi niya, it has to happen. Habang ang Panginoon, nararanasan niyo, sa tingin niyo anong nasa isip niya? Ako po ang isang kutob ko kung anong nasa isip ng Panginoon. Ang nasa isip ng Panginoon, hindi yung hirap nun. Ang nasa isip niya, September 20, 2025, andito kayo. Kailangan kong i-endure to sapagkat alam ko,
Sa September 20, 2025, may mga anak ako na makikinig. May mga anak ako na malalaman ang sakripisyo ko. Nakita ng Panginoon ang future na kapag hindi ko ginawa ito, paano tayo? Paano mga future na ipapanganak na kailangan tumanggap ng kaligtasan? I have to do this. Pwedeng sabihin ng Panginoon Diyos Ama, aking Ama, wag mo na ngayon. Pwede bang i-reset natin sa kanan ng uli ako? Pero hindi, nakikita niya kasi pag hindi ko ginawa ito, paano? Hindi lamang itong mga tao sa paligid ko, yung mga future na magiging Christian, yung magiging evangelism, yung mga magiging missionary, yung mga tatanggap na dapat maligtas. Pag hindi ko ginawa ngayon, paano sila? Kaya nga po, titingnan natin, Kuya Mel, paano yung sakit ko? Huwag mong tingnan yung sakit ng nakaraan. Ang tingnan mo ngayon, Lord, itong naranasan ko, paano? Paano ko makikita ang hinaharap na plano mo? Paano ko magagamit ito para ang isang kapatid na higit na nakakaranas ng ganito, yung sasabi ko, kapatid, naiintindihan kita, naranasan ko yan. Sabay tayo lalapit sa Panginoon. Ako po ito, nai-imagine ko yun kung isa ako doon sa mangin. Yung gigil na gigil ka, na gusto mo talagang bumaba, nagliliyab ang espada mo at sabihin mo, Panginoon, suminyas ka lang. Kahit isang pindat lang, bababa kami, 72,000 in an instant. Bali wala. Kaya nga po, di ba dun sa story ni Elisha, yung sinabi ng kanyang alagad, sabi niya ganyan, kaya ba natin ito? Sinabi ni Elisha, buksan niyo nga po, Yahweh, ang paningin ng aking alagad na ito. At nakita niya sa likod nila, ang libo-libong anghel na nakaredy. How much more po sa buhay ninyo? Kuya Mel, hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ko sumasagot ang Panginoon sa panalangin ko. Akala mo lang yun. 72,000 angels, including our Lord Jesus Christ, nakatingin po sa inyo at sinasabi, alam ko anak, nakikita ko kung paano ka nila sinaktan. Nakikita ko kung paano ka binigyan ng pangit na schedule. Nakikita ko kung paano ka pinahirapan. Nakikita ko kung paano putulin ang tulog mo para lang matuwa sila ng lihim. Nakikita po ng Panginoon kung anong pinagdadaanan. At nakikita rin po ng Panginoon kung ano parang magandang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya po tayo na nandito. Nakita na po ng Panginoon ito sa krus. Nakita na niya kayo. Kilala na niya kayo. At sinabi niya, kung hindi ko titiisin ko, kung hindi ko gagawin to, ano ang pag-uusapan natin dito? Paano natin naharapin ang sulit? Gayon pa man, nilabas mo ako sa bahay bata, ginawa mo akong tiwala sa iyo, maging sa dibdib ng aking ina. Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali, hindi ka bunga ng pagkakamali. You are not unplanned. Lahat yan may purpose. Maaari sabihin ng magulang mo, nabuntis lang naman ako kaya ka pinanganak. Isa kang pagkakamali. Hindi. Sa harapan ng Panginoon, hindi ka pagkakamali. You are ordained. You are formed in your womb habang nakikita ng Panginoon. Mag-aalaga ka at dadaling sa kanyang braso at sasayaw ka sa kanyang tuhod kung paanong inaaliw ng ina ang kanyang anak. Gayon ko kayo aaliwin at ikaw ay maaalin sa Jerusalem. Kung paano ang panganay mo, ang una mong baby. Ako nga po, nung kinasal kami ni Ate Rhea, ninyo, 3 taon po hindi kami makabuo. 3 taon. Active ako sa church, active kami sa church, naglilingkod ako sa abroad. Tuwing umuwi ako, alam niyo po kung anong tanong ng mga kapamilya namin. Hindi pa ba kayo nakakabuo? Sabi ko, hindi pa po eh. May sakit po sa akin, tuwing tatanong yun. Pero nararamdaman ko po ang higit na sakit. Kaya Tereya, dumating po sa punto na gusto ko na pong unahan ng Panginoon. Ano pong ginawa ko? Nakipag-usap po ako sa kasamahan ko sa abroad na nabuntis po ng may asawa. Sabi ko, aampunin ko yung anak mo. Ako ang magbabayad sa pagdadalang tao mo hanggang makapanganak ka. Pero pagkalabas ng bata, amin yan. Nag-agree po sa akin yan. But the purpose of God is different. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo kami ng anak, dapat hindi ganito. Nagpatingin po kami sa doktor. Anong sabi ng doktor? Yung pinakamasakit po na pwedeng masabihin ng doktor sa isang lalaki, ikaw ang may diferensya. Ako po.
At ano pong sabi ng doktor? Sabi niya, sir, you only have 10% chance na makabuo dahil sabi niya nasa inyo ang differential. Sabi ko, hindi pa pwedeng gamutin. Binigyan kami ng gamot, 500 pesos per tablet. Twice a day namin iinumin. 2,000 pesos. Sabi dalawa araw, sabi ko, Lord, dito mapupunta ang kabuhayan namin sa gamot lang na ito. Sabi ko, Lord, you are the author of life. Ikaw ang may gawa ng buhay. Kung bibigyan mo kami ng anak, hindi kami ang kailangan gumastos ng ganito. Otherwise, sabi ko, it is not a blessing. Pasakit ka po. Dumating po yung time na habang namumroblema kami ng ganun, namatay yung biyanang kong babae. Very close si Ate Elmer. Alam niyo po yung worry ko? Paano pagbalik ko ng abroad, maiiwang mag-isa? Si Mrs. Habang nagluluksa siya sa pagmamatay ng kanyang nanay, sabi ko, Lord, this is too much. And guess what? Naririnig ng Diyos, naririnig ng Panginoon. 1 week bago ako umalis, nag-positive siya. Without even drinking one of the medicine. At ngayon po, 2 na ang anak namin. Wala lang. Nais ng Diyos na ikaw ay alibin. Kung paano inaaliw tayo ng isang ina. Nais ng Diyos na maranasan natin. At huwag ninyong tawagin Ama ang sino man sa lupa. Sapagkat iisa amin yung Ama. At siya ang nasa langit. Ang tunay na proseso ng panloob na pagpapagaling ay nagsisimula sa ating brokenness, pagkabasa at pagkasira. Nais ng Diyos na pumalit sa ating Ama. Hindi po pwedeng palitan tayo ng bago na hindi hayaan ng Diyos na wasakin ang luma nating buhay. Hayaan po natin. Kung sa tingin niyo man ngayon, basag na basag kayo, hayaan niyo. Sapagkat mula dyan, bubuuin muli tayo ng Panginoon. Hakbang po, tungo sa ating restoration. Ito po ang maganda dito. Brad, Kuya May, paano ba ako mabubuo ulit? Panginoon, nais namin mabuo ulit. Una po, patawarin mo ng buong puso ang nagkasala sa iyo. Magulang ba yan? Kapatid? Kaibigan? Patawarin po natin. Sapagkat kailangan po nating lumaya. Ang pagpapatawad po ay hindi lamang isang emosyon. It is a decision. Kailangan po tayo mag-decision. Ang tanong, madali ba? Hindi. Gusto mo ba? Ayaw. Pero tanong po, kailangan natin gawin eh. Hindi po tayo marirestore kung hindi natin gagawin ito. Kapag kayo ay nakatayong nananalangin, patawarin ninyo kung meron mang laban sa sinuman upang kapatawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga pagsalangsang. Pangalawa po, itakwil ang lahat ng nagbubunga ng kabaitan, sama ng loob, puot, pagrebelde at iba pa. Kailangan po natin itong itakwil. Hindi man po pwede na ayaw mo ng isang bagay, lalo na po kung naninigarilyo ka. Ayaw ko na pong manigarilyo pero palagi meron mo sigarilyo sa bulsa. Pagod na po ako sa nangyayari sa buhay namin, pero ayaw mo naman kumilos. Kailangan itakwil po natin. Isuko po natin sa Panginoon. Kaya ang bawat guro ng kautusan na naging alagad sa kaharian ng langit ay katulad ng may-ari ng bahay na naglalabas ng kanyang silid ng mga bagong kayamanan, pati na rin ng luma. Ilabas na po natin. Ngayong araw po na ito, ano man ang nakatagos po sa puso niyo, ilabas po natin mamaya. Ipahayag po natin sa Panginoon. At higit po sa lahat, patawarin at tanggapin ang inyong sarili. Napatawad na nga po lahat, natanggap na lahat, pero pagdating sa kanyang sarili, napakahigpit natin. Ako po, naging problema ko yan. Naging mahirap po para sa akin. Ang naging epekto po kasi sa akin, lagi kong iniisip, kasalanan ko eh. Kasalanan ko lahat to. Lalong-lalo na po nung nalaman ko nga na ako yung may diferensya kaya hindi kami makabuo. Sabi ko, Lord, kasalanan ko to. Kahit na nung na-bless na kami ng anak, parang iniisip ko pa rin, Lord, kasalanan ko. May pagkukulang ako. Para bang, alam niyo po kung ano pang takot ko nun? Sa sobrang tindi ng negative emotion ko, ng sugat sa puso ko. Buntis na po si Ate Iyang, hindi ko pa po pinangahawakan na magkakaanak kami. Alam niyo po kung nasisip ko? Anytime, baka malaglag. Natatakot po ako hanggat hindi siya nanganganak. Parang ang feeling ko po, sabi ko nga, alam niyo po kung isa sa masakit na nasabi ko sa Panginoon, Lord, baka naman hinayaan mong mabuntis si Mrs.
para nang bigyan uli kami ng panibagong sama ng loob. Sabi ko, Lord, kung mangyayari po na malaglag yung bata, sabi ko, kalimutan na tayo. Ang tagal namin naghintay. Dumating pa sa punto na magbabayad na ako ng isang ina para lang mag-ampon ng bata. Ngayon nabuntis siya, hindi ko naman mapangawakan yung blessing. Ang iniisip ko, Lord, pag may nangyari sa bata na ito, at kinuha mo sa amin na hindi pa namin nakikilala, magkalimutan na tayo. Sapagkat sabi ko, namatay ang biyanan ko, walang kasama si Mrs. Sabi ko, not this one. Pero kaaway na po nasasabi nun. Andyan na yung blessing. Kung minsan po yung blessing sa buhay natin, hindi na natin matanggap dahil lamang po doon. Patawarin po natin ang ating mga sarili. Kaya nga wala ng paghatol ngayon sa mga nakay Kristo. Ito po ang tandaan natin. Pang-apat po, ibalik ang inyong personal na ugnayan sa Diyos. Ito po ang isang mahalaga. I-restore sa ibang tao, i-restore sa ating sarili, at higit po sa lahat, i-restore sa ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Alam na po natin itong verse na ito. Sino po ang hindi nakarinig nito, di po ba? At bilang conclusion po, para po sa ating pagninilay, tukuyin po natin, ano ba ang mga posibleng dahilan ng sugat sa inyong buhay? Sino bang nakasakit sa inyo? At kung maaari, sulat natin ang pangalan. Ito po yung time na maging tapat tayo sa Panginoon. Ito po yung time, ngayon tayo bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magsumbong tayo sa Kanya. Napakasarap po di po ba na kapag may nang-aaway sa atin ng bata tayo, meron tayong pagsusumbungan. Ako nga po, wala akong kapatid na lalaki, ang hinahanap-hanap ko noon. Kasi nga po napakaliit ko ng bata ko. Sabi ko, paano kapag binubuli ako, kanina ako magsusumbong, wala akong kuya. Diba? Pero nung naging Kristiyano po ako, doon ko nalaman na meron tayong pwedeng pagsumbungan. Nasaktan tayo, oh. Pero napakasarap po na may isang ama na pwede nga sabihin, Itay, Daddy, Papa, Diyos naman, susumbong ko po sa iyo, ganito po ginawa nila, ganito po ang nangyari. Sapagkat alam po natin may gagawin ng Panginoon. Tandaan po natin yung mga hakbang, patawarin natin ang mga nakasakit sa atin. Itakwil na po yung mga bunga ng pait at paghimagsik. Patawarin ang inyong sarili at bumalik po tayo ng buong puso sa Diyos naman. Inahayayaan ko po ang lahat ninyo. Nakita niyo po doon sa inyong booklet, doon po sa lesson 6. Sa ating pong pagmumuni-muni. Isulat po natin ano po ba ang mga dahilan ng sugat sa buhay mo. Bago po nasa lesson 5. Alamin po natin, bago po natin isipin yung mga isusulat natin, mas maganda po na i-rephrase ko sa inyo. Isulat po natin ang gusto natin isumbong sa Panginoon. Maging malaya po tayo ngayon bilang isang anak. Halimbawa, nakikinig po ang ating ama. Anong problema na? Isumbong mo sa atin. Isulat po natin. Gaano man po ito kasakit. Meron bang nanakit sa iyo? Meron bang naging dahilan para sabihin mo, Lord, ayoko na. Pwede ba huwag mo na akong umattend ng church? May mga bagay ba